The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga Oo. taga-subaybay. Pastor Jeff, good morning. Basa pa buhok mo ah. Hindi ba Oo naman. Yan. Mas pogi na. Parang Ito. fresh. Pastor Jeff, basahin ko na po itong liham ng ating letter sender na si Arian dahil nag-aabang na sila. Silang lahat sa iyong ibibigay na gabay. Sabi niya dito, "Good morning, Pastor Jeff. My name is Arian, 30 years old at wala pa po akong anak. Sa tulong ng yumao kong tatay na dating company driver at ng nanay kong isang tindera, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Sa kasamaang palad, pag-graduate ko ng college ay pumanaw po si Papa. Habang ang nanay ko naman ngayon ay may sakit. Kaya ako pong inaasahan ng aking bunsong kapatid na nag-aaral na siyang nagpapagamot po sa aking nanay. Pastor, may boyfriend ako. 3 years ng relasyon namin. Siya po'y isang ordinaryong empleyado sa isang kumpanya sa Quezon City. Ako naman po'y nagtatrabaho bilang isang office clerk dito sa Mandaluyong. Sa aking pinagtatrabahuhan, may nakilala akong lalaki na medyo may edad na. Siya'y 55 years old at annulled na po sa kanyang asawa. Ang kanyang anak, wala na sa kanyang poder at namumuhay na rin po siyang mag-isa. Matagal na siya sa trabaho. At noong bago ako sa opisina, napansin ko na tila espesyal ang pagtingin niya sa akin. Hanggang sa nanligaw na nga po siya. Kahit may karelasyon ako, Pastor, pinayagan ko siyang manligaw. Kahit may boyfriend ako, nakikipagkita ako sa kanya. Ang sarap kasi sa pakiramdam na nabibigyan ng bulaklak, nireregaluhan, at kaya'y naidi-date po sa restaurant. Nararamdaman ko po na mahal niya ako dahil sa magandang pagtrato niya sa akin. Naibibigay niya sa akin ang mga bagay na alam kong hindi sa akin kayang ibigay ng aking nobyo. Alam kong matutulungan niya akong guminhawa ang aking buhay. Makakatulong siya sa pag-aaral ng kapatid ko, maging sa pagpapagamot po ng aking nanay. Pastor, sa katunayan, inaaya na niya akong magpakasal. Inaamin ko po. May nararamdaman na rin ako sa katrabaho ko. Kahit po malayong agwat ng edad namin. Nasa sitwasyon ako na namimili ako kung sino bang dapat kong makasama sa buhay. Yung boyfriend ko na matagal ko nang kasama o ito pong bagong tao sa buhay ko na tiyak na makatutulong sa akin para guminhawa po ang aking buhay. Anong say mo, Brad? Pastor Jeff, naku po, patay tayo dyan. Buti na lang ikaw ang bibigay ng gabay sa kanya. Pastor Jeff, ano masasabi mo dito sa storya ni Arian, 30 years old, na may boyfriend na, pero nagkakagusto rin dito sa katrabaho niya na 55 years old na at annulled sa asawa na mas stable financially. Anong say mo dito, Pastor? Pambihira ka, Cha, sa akin na natapat tong mahirap na Oo. alumna. But anyway, subukan nating sagutin yung pinagdadaanan ni Ate Arian. Happy birthday muna kay Eman Garrido from Ate Bel, aking hairstylist. Ayan. Magandang tanong yan, Arian. Nasa isa kang crucial na crossroad ng buhay mo at malinaw na pinapasan mo yung mabigat na responsibilidad sa pamilya. At the same time, yung term dito, yung mapusok, ayan, or yung nasa lugar ka na may tukso na piliin yung maginhawa o yung buhay na talagang pinili sa'yo talaga ng Diyos. Well, number one, choosing God's ways over convenience. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon muna, Arian. Kasi ang God's ways is rooted in love, hindi lang convenience. Ang pag-ibig ay matiisin, sabi nga sa isang verse sa Bible, ang tunay na pag-ibig, Arian, na hindi base sa, of course, sa bulaklak, regalo, material na bagay, kundi sa katapatan at commitment at sakripisyo na medyo masakit man sabihin, medyo sa side mo, hindi ako sang-ayon na may relasyon ka na maayos naman, wala namang problema sa boyfriend mo, parang in-entertain mo, kumbaga. So parang meron akong nakikitang hindi lang magandang angulo doon sa point na yon kasi nga, naging maganda sana kung naging tapat ka na lang sa boyfriend mo na mag-entertain ka ng iba. So pag-ibig versus kaginhawahan ba o convenience. Pangalawa, yung delikadong desisyon kasi pag may existing kang relationship. Sabi ko nga, may boyfriend kasi kang existent
Kahit hindi siya perpekto, yung estado ng kanyang buhay, nararapat yatang pahalagahan mo, Arian, yung katapatan, yung faithfulness. Kasi bakit? Kailangan mo yan. Even pagka pinili mo tong isang medyo may edad na sinabi mo, kailangan mo puhunan kasi in any relationship is faithfulness. Kumbaga trust, which I think na-break mo yon, ano? Kaya ako naniniwala na sa angulo na yon medyo may hindi magandang pangyayari doon. Either naging tapat ka sa boyfriend mo na parang yung pamilya ko, mabigat din responsibilidad ko, hahanap ako ng ibang opportunity. Kung ganon. Or maging tapat ka na prioridad ko pamilya ko, so okay ba sa'yo na mag-split muna tayo, may gagawin lang ako, o may opportunity akong ipopursue. Pangatlo, yung God's provision ang ating inahabol, hindi man's provision. Natural na gusto nating gumaan yung buhay ng ating pamilya, pero dapat nating tandaan, hindi nakadepende ang ating future sa isang tao, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Sabi nga sa Filipos 4:19, at ang ating Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya maganda tong verse na to, Arian, kasi nakafocus tayo hindi sa tao. Kasi ang worry ko lang, baka pag pinurso mo yung relasyon na yan, na ang motivation mo ay provision para sa pamilya mo, and then baka ma-disappoint ka. Baka pagdating ng panahon, asawa mo yan, hindi pala malinaw dun sa napangasawa mo, kasama ba sa package yung pag-aaral ng kapatid mo? Kasama ba sa package yung nanay mo? Kasi pag nanliligaw, lahat pinapangako. Iba ka rin pag mag-asawa na. No? Kaya may mga steps lang akong gustong i-advise sa'yo. Una, magdasal ka, tumingin ng clarity sa Diyos bago ka gumawa ng major life-altering decision. Pangalawa, ayusin mo muna yung relasyon mo ngayon. Maging tapat ka sa boyfriend mo. Makipag-crush ka kung gusto mo at saka bigyan mo si Lord ng chance, ipupurso ko ba to o hindi. Para meron ka namang tinatawag na moral ascendancy na hindi mo lang pinagpalit ng boyfriend mo for convenience. Pangatlo, itigil mo yung mga secret meetings, Arian. Dahil ito magtutulak sa'yo sa tukso at pagkakasala. Kasi may boyfriend ka existing, meron ka ini-entertain, tapos ngayon parang gusto mo pang pakasalan. So itigil natin yung mga ganyang secret meetings. Just be faithful to your existing boyfriend. Hindi ko na kaya to, may entertain ako. At pang-apat, seek godly counsel, which ginagawa mo ngayon, from a pastor or kung may pari ka kaibigan or kung ano man ang religious affiliation mo, seek godly counsel at ngayon binibigyan nga kita. And then lastly, magtiwala ka sa Diyos. Siya ang magbubukas ng tamang parang para sa'yo para matustusan ang pangailangan ng pamilya mo. As I end, as I pray, hindi masama na hangarin na maging hawang buhay, Arian, para sa pamilya, pero wag mo ito ipagpalit sa katapatan, tunay na pag-ibig at kabanalan. Dahil ang blessing na mula sa Diyos, hindi kailanman makakasira ng konsensya at relasyon. Ulitin ko, Filipos 4:19, at ang aking Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Tayo magdasal, Panginoon. Salamat din kay Arian sa kanyang katapatan na natotorn siya between ito, sure ball na to na provision. Pero sa totoo lang, Lord, wala namang sure ball sa'yo. Lord God, wala namang sure ball sa, ibig sabihin, wala sure ball sa pag umasa kami sa tao. Maraming ng mga politiko ngayon, akala sure ball na, pero ngayon, mukhang mawawala ang kanilang mga provision dahil sa illegal na pamamaraan. Kaya Panginoon, ang sure ball lang ay ang pag-asa sa'yo, na maging tapat sa'yo, maging banal sa harap mo, at alam namin provision will follow. Seek first the kingdom of God and your righteousness, and all these things will be added unto us. I-guide niyo po si Arian sa tamang pamaraan at bigyan siya ng katapatan sa kanyang relasyon. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli ng marami sa pagkakataon po na makapakinig na magandang aral mula kay Brad Jeff again sa aming punta Daily Brad. Salamat po muli sa araw na ito, Lord, sa biyaya pong ipinagkaloob sa amin, ang biyaya po ng pakikinig sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat muli, Brad Jeff, sa iyong panahon at sa magandang leksyon na ating natutunan today. Sigurado ko marami din ang nakakakonek sa isyong ganyan. Dahil nga din po sa hindi maitatanggi, marami din po ang naghihikahos. Alright, sige. Amen. So Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow as usual. God bless you more, Brad Jeff, at salamat sa iyong haba ng pasensya sa ating programa. Walang problema, Brad Ted. Basta ikaw. Thank you so much, Atty. Jello Cunanan, for listening, at si Blanca Lamoglia for always tuning in. Ito po yung Daily Brad.
your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!